Ibinida ng pamanang palalawigan ng Isabela ang kasalukuyang pagpapatayo ng isang food processing facility na layong tugunan ang oversupply sa mga produktong agrikultura sa lalawigan kabilang na ang mangga, pinya, pakwan at iba pang prutas. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawain kay Governor Rodito Albano III, sinabi nito na nakapag-import na ang pamahalang palalawigan ng juicing machines upang maproseso ang sobrang ani ng mga magsasaka at maiwasan ang pagkasayang ng mga prutas tuwing may oversupply ng produksyon. Ayon sa gobernador, ang naturang pasilidad ay nakatutulong upang gawing juice at iba pang processed food products ang mga sariwang prutas na magbibigay ng dagdag kita at mas mahabang shelf life para sa mga produkto ng mga magsasaka sa Isabela. Ayon pa sa pamahalang palalawigan, sinimulan na noong nakaraang buwan ang konstruksyon ng mga nasabing pasilidad at tinasang magiging operational na ang ilan sa mga ito sa susunod na buwan, partikular ang juicing facility para sa mga produktong prutas ng Isabela. Ganito po ang pahayag ni Governor Rodito Albano ng Isabela. Na mga 2 buwan, 3 buwan, mag-uumpisa na rin yung juicing machine natin para mabili natin yung mga mangga, mga pinya, yung mga watermelon para maging juice at may pamahagi natin at ma-control natin yung presyo ng ating mga produkto dyan, ng mangga, pineapple, sa mga watermelon para at least magkaroon tayo ng mabuting income ng farmers. Pangalawa, makakapagawa tayo ng magandang feeding program from the juice ng mga pineapple, mango at saka mga watermelon. Samantala, ay binida rin ni Governor Albano ang pagtatayo naman ng isang waste-to-energy facility na magko-convert ng mga basura bilang source ng kuryente. Layunin ng proyekto na tugunan ang lumalalang problem sa solid waste management habang nakatutulong din sa pangangailangan ng enerhiya sa lalawigan. Sinabi ng gobernador na ang proyekto ay inaasang makakapagproseso ng tone-toneladang basura kada taon at makapagbibigay ng mas matatag na supply ng kuryente sa Isabela at sa mga karatig lugar. Isasagawa ang proyekto sa pamamagitan ng joint venture sa mga pribadong kumpanya sa pakikipagtulungan din ng partner mula sa Japan at China gamit ang makabagong teknolohiya upang makalikha ng kuryente, biogas at iba pang kapakipakinabang na byproduct. Ilan dito ang mga recycled materials tulad ng plastic chairs na maaaring gawin mula sa ni-recycle na plastic. Dagdag pa ni Governor Albano, inaasahan na ang mga proyektong ito ay hindi lamang makatutulong sa pagbabawas ng basura kundi makapagpapalakas din ng lokal na supply ng enerhiya sa Isabela at sa mga karatig na lalawigan. Ganito po ang karagdagang pahayag ni Governor Rodito Albano. Yung waste to energy incineration para lahat ng mga municipal waste, pati yung mga plastic nga pala, ginagawa na natin ngayon, mga pallets, gagawin din natin mga silya, pambarangay. So hindi lang sa Isabela natin na iipunin yung mga plastic, sa mga kalapit probinsya rin, pwede magdala ng mga plastic waste nila, tapos i-recycle natin dito sa lalawigan ng Isabela. Meron tayong ganyan. Tapos ipapakita natin sa ating mga kaprobinsyahan na nasa Ilagan yung mismong factory ng plastic na pallet maker natin na kinuha natin. Fast sa radyo! Bombo!